Isa na namang pag-demonstrate po ng pag-print. Ito po ay binili ng ating kaibigan mula sa Pulong Maragul, Angeles, Pampanga. Ayan po, yan. Kagaya ng lahat ng bumibili po sa amin, dinedemo natin sa video at ina-upload sa YouTube para may patotoo. Ito po, bago po yung ano natin, bearings natin. Okay, pag nilagay po natin ito dito, kailangan tumapat yung frame doon sa bil nito, ito, gitna nito. Okay, ito ko na. Kasi may UP yun. Ito, papasok siya dyan. Ayun siya, oh. Ayan, pasok siya po dyan. Ayan, yan yung sentro niyan. Ayan, para kakanal siya dyan. At ito naman po ay i-adjust natin. Kailangan dumikit yan. Ang pag-adjust po, ay luluwagan lang ito. Adjust, pag dumikit ng gano'n, hakabulin, pigpitan para hindi na gumalaw. So, every time na mag-print po tayo, papasok lang ito. Pag sumandal na po doon, shoot na siya. Ayan. Yung blade po niya ay tatapat dito sa sentro nito. Ito yung guide natin. Ayan, para ma-adjust po natin yan, ganyan natin. Tapos, para maka-atras siya doon. Pag nakuha na natin yung tapat, sasakalin nito. Tapos, sigpitan ng tamang-tama lang. Kung medyo, tagilid na gano'n, pwede nating i-adjust dito. At pag tama naman yung pagkalagay nito, sigpitan na lang. Dito naman, pag sobrang taas naman po niya, pwede nating i-adjust to. Pag clockwise, bababa siya. Halos dumikit na siya. Hindi naman kailangan yan. Dikit na dikit. Para lang sa flooding. Testing natin. Ganan natin. Para parallel siya doon sa frame. Ito naman ayos. Okay, kung gusto nating tumigil dyan, ito pa ang silbi nito. Sagad natin dito para yun yung titigilan niya. Kaya pag binalik po natin gano'n, lalagyan ng marka, hanggang dyan lang siya. Hindi niya lalampasan ito. Pero tatakpan pa rin po ito pag nag-print kasi baka may tumagas pupunta dun sa galon natin. Hindi maganda. So, yan po, ready to print na po tayo. Pag ito, hindi natin ganyan muna pag nag-assemble. Tapos, alisin na rin natin ito. Kasi bagong-bago to. Huwag na lang kung alisin. Bahala na yung may-ari. Para mukhang galing sa kasa. Okay. Ito po, reducer. Kumbaga sa pintura ay paint thinner. Papatakan natin konti lang po dito sa ibabang kalat. Para ma-moisturize siya. Titimplahin na po natin yung ink niya. Ink daw tawag. Ay, nag-away na dun eh. Ink paint. Sabi na. Iba ang paint, iba ang ink. Okay, so ito po yung ink natin. Kunti lang, pang demo lang naman. Yung damot. Hindi ba? Okay, mga isang kutsara po yan, Lalagyan natin itong parang arnibal ang kulay. Catalyst, ang tawag po dito, kalahating kutsara. Tansya-tansya. Teka, kita ba? Dapat may pakita eh. Yung ink natin na puti na yan, 1 kutsara, kalahating kutsara yung ilagay doon. Sa lagay po na yan, malapot siya masyado. Dito na papasok itong reducer natin, parang paint thinner. Papatakan. Tansya lang po. Hanggang sa maganda po yung viscosity. Maganda yung lapot. Kasiya-siya doon sa pagdaan sa screen natin. Haluing mabuti. Kailangang wala siyang tukol-tukol para maganda. Okay? Kung masyadong malapot pa, dagdagan ulit ng pampalabnaw. Yun po yung reducer. Ang reducer ay gagamitin din po sa paglilinis pagkatapos pong mag-print. Yun po ang gamit ng reducer. Ito, catalyst. Alam naman natin na ang ibig sabihin ng catalyst ay pang-bond, pampatibay, pampakapit. Titingnan natin. Palapot yan.
Ayan, pag maramihan po yung print, may na experience po kami, ano? Nag-print kami ng umaga hanggang alas 12, hanggang nung magkainan na. Nung bumalik kami ng alauna, naku, sobrang lapot na yung ink. Kahit nilagyan namin ng madaming reducer, ang bilis magbara dun sa screen. Kaya iwasan po yung ganun. Maganda mag-print pag hindi masyadong mainit. Madali sa umaga o sa gabi. So, ready na po. Parang naiset na rin namin yung tamang posisyon. Nalagyan na ng napatakan at napunasan na kanina ng reducer para maganda yung ano niya. Ayan. For demonstration purposes, tipid lang muna yung ginamit nating ink. Ito yung blank. Tatapat natin sa gilid doon para matamaan yung blank. Okay, pero ang unang move ay ganito. Tapos, i-flat para makargahan po yung image. Tapos, simple ganun lang, oh. Tapos, dahan-dahan lang. Balik na ganun para ma-flat ulit. Tingnan nga natin kung maganda ang kinalabasan. Ayan po. Perfectamente. Ayan, yan. Kung may magkamali lang, sisihin natin yung galon dahil lumang-luma na kung ano-ano, kung saan-saan na pupunta yung design namin. Kaya, yun po ang salarin minsan. Tapos, ulitin natin. Ito, UP na po to, no? Ewan ko kung bakit nagdusang gano'n. Ipapasok ulit natin to. Pagpasok na gano'n, pipigilan nung ano dun sa kabila. Yung pinang-set natin stopper. Ready to try na. Balik. Tapos maglilinis na yung kasama natin. Wala pong... ba't walang ano? Wala lumabas. Wala lumabas, oh. Dito natin. Ayaw umikot. Yun po yung sa ayaw umikot. Dahil po dun sa UP ko. Umikot, pero sablay yan. Yun pala. Lumabas din, ganyan lang. Dahil wala po pala rito kanina. Yan oh, yung UP niyang ganyan. Hindi siya umikot. So ayan po, natapos din. Walang disgrasya naman. Pero yung ano nga, dapat dito nag-umpisa, no? Natapat lang po ito, hindi siya iikot pala pag ganyan. Ngayon ko lang naobserbahan. Pasensya na po. At yun po yung ano natin. Available na container. Oops! Yan po yung natapos natin. At natapos na rin po ang pag-demo. Yung paglinis po, usual na. Ganyan, no? Kasama natin, tatapusin niya yung paglilinis at ayos na. Pag-print ng slim container, wala kasi kaming slim container ngayon po. Kinuha na, hindi ko ma-demo pero may video ako.